Alright, mega love shout out mga kakabsat. Puntahan naman natin si Attorney Luistro sa kanyang latest interview 1 hour ago. Ito. In-interview po siya kung ano yung napag-usapan nila, especially sa pre-trial na kanila pagtitipon nila kahapon, mga kabsat. Ito. Tingnan natin kung anong update ni Congressman. Here we go. Vice President Sara Duterte. Si Congresswoman Jervil Luistro ng Batangas. Congresswoman, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Kasama ko si Ma'am Tina. Good morning. Good morning, Jerry. And Yes, good ma'am. morning, Tina. Good morning. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay ng 2x2. Opo, at si Katunying po ay nakabakasyon lang at umuwi lang muna doon sa amin sa Amerika. Roberto At Mavis, galing siya. Ang makikipalita. lapit naman ang inyo. Probinsya. Umuwi lang mo doon sa amin. Susunod naman ako. Papalitan lang kaming yun. umuwi pag may pagkakataon. Ma'am, kuha po kami ng update. Nagkaroon daw ng pre-trial conference kahapon. Ano ho ba yun? Ano bang ginagawa sa ganun at ano ho bang pangyayari? Anong update? Well, for the understanding of our kababayan, Jerry, no? Pag sinabi nating pre-trial conference, una, pinag-uusapan yung mga stipulation of facts kung tawagin. Mm-mm. Ano yung pwedeng pagkasunduan na hindi na patutunayan during the trial, Okay. at ano yung hindi payagan ng magkabilang panig, no? So we call that stipulation of facts. Oo. Ang sagot mo doon, either ina-admit mo o Mm-mm. itinatanggi mo. Pag in-admit nung kabila, ibig sabihin undisputed na siya. Mm-mm. And if it is undisputed, hindi nakasama sa pagtatalunan pa during the trial, no? Ayun, opo. So bukod sa stipulation of facts, ginagawa din sa pre-trial conference yung submission ng pangalan ng mga witnesses, no? Mm-mm, mm-mm. Ang significance nito, pag nag-submit ka ng pangalan ng witnesses, you will be able to determine also ilang hearing dates ba ang kailangan ng prosecution, Mm-mm. ilang hearing dates ba ang kailangan ng defense. Okay. Well, after the witness test, nagmamarka din ng mga exhibits, no? okay, Kasi oo. pampatagal to sa trial Oo. Kung doon mo pa gagawin sa presentation ng evidence, ang marking ng exhibits, definitely talagang maproprolong yung conduct ng presentation of evidence, no? Mm-mm. In other words, Jerry, ang purpose ng ating pre-trial conference is to simplify, to expedite, Mm-mm. and to come up with a fair trial Mm-mm. moving forward, no? Opo. So lahat, kumbaga parang ito'y blueprint, no? Parang ito yung roadmap. Parang ito yung order na susundan na natin Mm-mm. when we start the trial. As a matter of fact, bawal mag-deviate from the Oh. pre-trial order Opo. as a matter of rule. Aba, ang galing pala, no? Tama ho pala, magiging systematic at meron ng susundan na parang may guide na pagmumulan diyan sa pre-trial conference. Pero sa kahapon ho ba, Congresswoman, meron ng mga ebidensya o meron ng napag-usapan doon na tinanggap na at hindi na kailangang pag-usapan? Well, there are some Mm-mm. na may admission, pero syempre, as anticipated, mas marami ang denial, no? Okay. But Jerry, we cannot delve into the details of this, Yes, ha? ma'am. Hindi ko na itatanong. Anticipated naman yun, Jerry, because Apo. this impeachment trial, this impeachment proceeding ay adversarial talaga. Mm-mm, Magkalaban ang complainant at ang respondent, magkalaban ang prosecution at ang defense, no? Tama po. That's why we call it adversarial. Oo. Kaya adversarial, dahil inaakusahan namin sila, Oo. dumidepensa naman sila. So it Tama is yun. anticipated na may mga disagreements in the stipulations of facts. It is anticipated that most of the time, taliwas talaga ang posisyon ng prosecution Mm-mm. at saka ng depensa. So just to update, no, Jerry, nag-start tayo kahapon ng marking of exhibits Opo. and hopefully,
matapos yan this coming Monday, no? Sana Opo. matapos Hanggang Monday. ngayong Monday. Kasi Mahaba pala yan eh. 4 na articles of impeachment yun sa Ang dami atin niyan, na ang dami. isinampa. Aha. Yes. Iba yung documentary exhibits per article. Opo. So, yung dalawang mahaba at marami, yun ang aming inihuli sa Monday. So hopefully, matapos ngayong Monday ang marking of exhibits. Pag natapos yon, ang hihintayin na lang namin is pre-trial order. Ayan. At doon naman sa pre-trial order, kung meron kaming concern, medyo may hindi nabanggit na napag-usapan sa PTC, medyo inaccurate yung nabanggit doon, may gusto kaming ihabol, we can file a comment to that. And then, ang maliwanag kahapon, ka Jerry, ang start talaga ng trial is July 6. July 6. Magtutuloy-tuloy na yan. Oo. Opo. Kaya we would like to commend the impeachment court, the prosecution team, and even the defense team for Opo. taking a stance towards an expeditious proceeding for this pre-trial, no? Opo. Para makaumpisa na tayo sa July 6 because after all, ito'y matagal nang hinihintay. ng taong bayan. Overdue na nga eh, Tama overdue. kayo, matagal nang hinihintay. Pero Last year pa. kahapon meron na ho bang mga evidence o gusto pangalan ng mga witnesses na tinatanggihan nila o tinutututal nila o ayaw nilang tanggapin, Congresswoman? About the submission of list of witnesses and list of documents, ito'y nilalaman ng pre-trial brief ng prosecution at ito'y nilalaman din ng pre-trial brief ng defense, which we both submitted. No? Nag-agree kami na isubmit na sa impeachment court for their resolution. Kung recently po, speaking of witness, no, tinaas niyo po yung bilang ng kailangang witness. Ano pong reason behind that? It's because of the rule na ang pangalang hindi namin maiisumite during the pre-trial conference ay hindi napapayagan na maipresenta during the trial. So we made sure that all possible witness na pwede naming ipresenta pagdating ng trial ay dapat kasama dun sa pre-trial brief para hindi kami mag-suffer from that rule. Dapat lahat ng exhibits, lahat ng testigo, ando na. mailagay mo sa pre-trial brief. Otherwise, you will not be allowed to present them during the trial. Sino-sino ang nadagdag mula sa, 25, ano? Marami rin yung nadagdag no, Kong? Tama ka, Tina, no? Tama ka. Madami sila at madami din yung testigo ng defense, no? But what is important, we are moving forward. Lahat ng issues submitted na at ang kulang na lang ay matapos itong marking of exhibits at maghintay ng paglabas ng pre-trial order. Ang pinaka-importante dito, para sa kaalaman ng ating kababayan, yun pong start ng trial on July 6, tuloy na po yan. Ayun, okay. Panghuli na lang, Congresswoman, hindi pa man nagsisimula ang pre-trial, yung iba, sinasabi ka, ilan ba ang kailangan boto para makonvict? Yun na kaagad ang pinag-uusapan. Although, totoo naman dahil nakasulat naman yan at ano. Pero yan lagi rin ang pinagtatalunan Maski nga dito sa Senate leadership nagkaroon ng issue diyan. Kayo Congresswoman bilang abogado at nakakaintindi ng batas, ano take ninyo doon personal? Yan na. Ako, Apo. 2/3 of senators within the Senate's coercive power, no? Ang sinasabi sa konstitusyon at ito'y mahalagang mapag-usapan din, no? Apo. Sana nga napapag-usapan ito ng mga law students sapagkat ang paniniwala ko, the law must evolve in order to respond to the demands of the present time, no? Aanhin mo ang batas kung hindi mo naman may apply. And that is why it needs to be flexible to the current situation of time, no? At ito nakita as early as 1949 in the case of Abilino versus Cuenco. Tama. Pag tinignan mo yung Constitution, talking about impeachment, no? Which I believe is not different from legislative process kasi may usapin parehas ng quorum. May usapin parehas ng majority. May usapin parehas ng required number of votes. Kaya notwithstanding the fact na dalawa ang function ng Senate, either legislative or impeachment proceedings,
usapin ng quorum, usapin ng majority, usapin ng threshold, pares applicable yan. Whether acting as a legislative body or acting as an impeachment court, no? Ang verbatim na provision sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate, no? Hindi 16. naman sinabing 24 eh. Ang sabi, 2/3 of all the members of the Senate. Ang tanong ko, bakit ba tayo may Senado? That is to represent the interest of the people, to represent the interest of Kajeri, of Tina, myself, and the rest of our beloved countrymen. No? Hypothetical to. I do not want to mention names. Kung ang senador mo'y nakakulong, kung ang senador mo'y nagtatago, ang tanong, nare-represent ba nila ang interest ni Kajeri? Nare-represent ba nila ang interest ni Tina? Nare-represent ba nila ang interest ng sambayan ng Pilipino? Of course, the answer is clear. No. And if the answer is no, it means the 24 number should be adjusted and lowered to a number which is or which are within the coercive power of the Senate. Gusto kong gamitin yung coercive power sapagkat ito ang doktrina doon sa Avellino versus Cuenco, no? Tama po. Eh kung hindi na nga kayang pilitin ng Senado mag-attend, paano mo ba pipilitin yung nakakulong, for example? Wala na sa power may nila. separation. Oo. Correct. May separation of power tayo, di ba? Subject na siya sa jurisdiction ng ibang branch. Tama At po. paano mo naman pipilitin yung nagtatago? Oo. Eh ayaw nga niya Ayaw nga. magpakita, Nagtatago di ba? nga eh. Oo. Oo. Oh. Yes, Pero so, ito ma'am. ang akin, Okay, go ahead po. ang aking posisyon doon, Angkor, ay doon ko, Kajeri, doon ko inaangkor sa mandato ng konstitusyon na kaya may House of Representatives, kaya may Senado is to represent the interest of our beloved countrymen. At kung hindi mo na yan ma-discharge, no? Mukhang unfair naman sa part ng mga Pilipino na kasama ka doon sa botohan. Tama po. Dapat kung sino lang yung nakaka-attend ng hearing, kung Ayun. sino lang yung physically nakakaboto, and ultimately, nare-represent mo interest ng taong bayan, dapat yun lang ang napoconsider Opo. for the purpose of determining the 2/3, no? Okay. 2/3 of all. Pag sinabing all, within the coercive power of the Senate. Okay. Hindi ho kaya kailangan habang maaga merong dumulog na sa Supreme Court para magkaroon na ng mas malinaw na resolution dito at yun ba pwedeng gawin ng prosecution, Congresswoman? We will look into that, Kajeri, no? Medyo nakafocus kami ngayon dito sa pre-trial conference, no? Pag-uusapan natin yan kung anong magandang maging aksyon ng prosecution para pagdating ng conclusion ng trial, wala nang mga question about how we are going to interpret the 2/3 of all, no? Tama. Babalitaan natin ang ating mga kababayan kung Opo. ano magiging posisyon ng prosecution kaugnay niyan. Kailangan po kasi dyan, di ba, party to the case, yung pipetisyon o magtatanong sa Supreme Court kung anong tamang dapat nagawin. That is correct, Kajeri. That is Opo. correct, no? Pero dun sa puntong meron na bang na-infringe na right? Meron na bang irreparable damage na masusustain? No? Considering na nandito pa lang tayo sa PTC. Wala pa tayo Wala sa pa. rendition ng judgment. Let us see kung viable ba, Opo. feasible ba, etong ganitong action at this stage, Kajeri. Opo. Congresswoman, salamat po sa update. Salamat po sa oras. Magandang umaga po. Thank you, Kajeri. Thank you, Tina. Thank you. At maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay ng Dos por Dos. Best regards kay Katunying. Salamat, Attorney Beatrix Luistro. Oy, grabe. Ang ganda talaga ng camera ni Con, no? Ace man, no? Ganito, kapag gumagano si Attorney, sumusunod yung camera, no? Parang naka-follow through. Alright. Last topic tayo, Mabsa. Shoutout sa iyo, Daisy Cartas. Nandiyan na si Ace Man. Sino pa ba? Si Deborah G, Yuki Sawaki, at saka sa lahat po. Shoutout sa inyo. Alright, last topic tayo bago tayo mag-lunch break, mga Absat, no? Actually, di pa tayo nagla-lunch. Hindi wala kang breakfast eh. Breakfast and lunch break. Ayun. Okay, countdown tayo sa ating last topic. Here we go.